Hello fellow grower, meron na naman tayong napaugatan na rubber tree. Yan. Ang dami niya ng ugat oh. At dito ang ginamit ko lang ay coco peat. So, puputulin natin ngayon at ililipat, itatanim sa kanyang container. Let's go! Putulin natin yung pinakamalapit lang dito na maaabot natin. Ayan. Alright. Sa paggawa ng markot or air layering, mag-iwan tayo ng isa o dalawang node para doon tutubo yung bagong sanga. So dito nag-iwan ako na around 3 to 4 inches na sanga para meron siyang dalawang node. Bago natin putulin, bago natin i-detach itong ating pinaugatan, siguruhin muna natin na talagang marami na siyang ugat. Yan, pasensya na, hindi kagad na focus ang camera. So kagaya niya, ang dami niya ng ugat. Parang malaki ang tsansa na siya ay mabubuhay. Anyway, matibay naman itong rubber plant. Itong mga ganito na minarkot. Pero syempre, mas maganda, mas mabilis sila makaka-recover, mas mabilis na lalaki kung mag-uumpisa yung pagtatanim natin sa ganyan na marami na silang ugat. Yan. Alright, so ngayon, ang gagawin ko muna, bago tanggalin yung plastic, total may mga butas naman yan, ibababad ko muna siya sa tubig. Para tuluyang mabasa yung kanyang coco peat. And this will take siguro mga around 2 minutes, 3 minutes lang, basa ng tuluyan yan. Alright, nabasa na siyang mabuti. Yan. Tanggalin na natin yung kanyang tali. Ingatan lang natin na maputulan pa siya ng ugat. But anyway, marami namang ugat ito. So, makaputol tayo ng konti dito, okay lang. Buhay pa rin siya. Tanim na natin siya. Yung pagtataniman natin, the bigger, the better. Remember, ito pong rubber tree ay puno ito. So, lumalaki ito. Kung gusto mo talagang lumaki yung iyong tanim na rubber tree, ilagay mo siya doon sa malaking container. O kaya naman, kung meron kang lugar sa inyo, lupa, halimbawa, direkta mo siyang itanim sa lupa. Pero for this vlog, ang purpose po natin dito ay yung maging ornamental plant natin, itong rubber tree. So kaya naman, sa container natin siya itatanim. The bigger, the better. Pero pwede rin sa maliit. Kaya lang, hindi masyadong lalaki ng husto pag sa maliit na container natin siya inilagay. Yung around on the average 2 gallon, po pwede na po yan. 2 gallon size ng container, kagaya nito. Pwede na po yan. Alright. Pasensya na po sa ingay ha. May mga dumadaan na motorsiklo eh. So ibaon lang natin siya. Yan. Forma natin siya ng patayo.
Yan. Pwede natin siya suportahan ng tulos para sigurado na hindi siya matutumba. Kasi remember, yung ating ugat nasa gitna lang yan, hindi pa na kumakalat eh. So, baka meron tayong alaga sa bahay na gumagala, pagka yan ay nasagi, pwede pa yang matumba. So, lagyan natin siya ng tulos na susuporta sa kanya para siya manatiling nakatayo. Iwasan lang nating matusok yung ugat. Nilalagay ko lang yan sa pagitan ng mga dahon. Gaya niyan. Press natin yung lupa. Yan. Yan. And then, ilagay lang sa lilim. Mga 1 hanggang 2 linggo, 3 linggo, depende po yan. Ang pagbabasihan mo dyan na siya ay naka-establish na, nakapag-adapt na sa kanyang bagong tirahan, itong container na ito, ay pagka may nakita ka ng lumalago o lumalaki yung kanyang sibol sa gitna. Yan. Pag nag-develop na yung dahon yan, ibig sabihin nakapag-adjust na yan, medyo mas dumadami na yung kanyang mga ugat. At hindi ko na rin ito didiligan kasi nakita mo naman binasa na natin, di ba? Yung kanyang medium, yung kanyang kokopit. So, yun na yung kailangan niya muna. For the meantime, hindi pa siya kailangang diligan. Ngayon, pagka talaga natuyo na lang itong kanyang lupa, doon lang ako magdidilig. Pero dahil ilalagay ko muna siya sa lilim, ay hindi siya agad matutuyuan ng lupa. Alright? Ito namang isa. Ganun din ang prosesong aking gagawin. So, tatanggalin natin sa kanyang plastic. At gaya nga ng sabi ko, ingatan lang na may ma-damage na maraming ugat. 1, 2 ugat, maputol, okay lang yan. Wag lang marami kasi yung ugat ang kailangan natin para siya tuloy-tuloy na mabuhay. So, hindi ko na isasama sa video yung paglilipat ko nito. Pareho lang din anong ginawa ko dun sa isa ang magiging sistema dito. Maraming salamat po sa panonood at makita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!